Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay. Ang mga gaya niya, ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo na kung saan ito ang huling linggo bago sumapit ang mga mahal na araw upang gunitain po natin ang Paschal Misteryo ng ating Panginoon, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid, sa paglalakbay nating ito, palagi tayong pinapalalahanan ng ating Panginoon. Palaging sinasambit at ibinibigay sa atin sa panahon, lalo na sa panahon ng Kwaresma, na taglay po natin ngayon, magbago at magpanibago ng buhay para sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang panawagan ng Diyos para sa atin ngayon, magbagong buhay at magpanibagong buhay para sa Poong Hesus
Nazareno. Mga minamahal na kapatid, tunay sa atin ang pagbabago. Ngunit ang pagbabagong ito, hindi nakikita sa mata o kautusan ng ating Panginoon. Higit sa lahat, ang pagbabago na nagaganap sa buhay natin ay nakikita o nais lang natin sa gustuhan nating matanggap o mangyari sa buhay. Ngunit mga minamahal na kapatid, nais ng Diyos na tayo baguhin, panibaguhin para sa Kanya. Dahil alam ng Diyos, mayroon tayong ginagawa na hindi ka nais-nais para sa Kanyang plano para sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, angkinin po natin at aminin po natin, lahat tayo makasalanan. Sino po ba dito sa atin na walang kasalanan? Sino pong itataas ang kamay? Wala akong kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan o nagkakasala sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi ito ang pakay natin sa mundong paglalakbay natin sa araw-araw. Ang taglay ang kasalanan. Kaya nga po, ibinigay sa atin ng ating Panginoon Hesus Nazareno upang pawiin, tayo hanguin sa ating pagkakasala at panibaguhin ang ating buhay araw-araw. Mga minamahal na kapatid, may Diyos tayo sa ating paglalakbay. Nais ng Diyos na mabago ka at magpanibago ka para sa Kanya. Kaya nga po, sa pangalawang pagbasa natin, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, nais niyang tularan si Jesus, ibigay ang kanyang sarili para sa ating Panginoon, pagbabagong may kahulugan, may buhay na paglalakbay, patungo sa ating Pong Hesus Nazareno. Mga minamahal na kapatid, ang paglalakbay na ito, na ibinibigay sa atin, ay biyaya ng Diyos, na naway yakapin natin ang tunay na kahalagahan na ibinibigay sa atin ng buhay ng Panginoon na taglay ang nais ng pagbabago para sa Kanya. Marami pong nagbabago sa panahon ngayon. Marami ngayong nagpapanibago. Ngunit saan patungo? Saan papunta? May kaayusan ba? Nandoon ba ang kabutihan? Tila bagay wala. Mga minamahal na kapatid, iyan ang nais ng Diyos sa atin ngayon. 5 linggo sa panahon ng Kwaresma, nais ng Diyos tayo'y panibaguhin at magbago. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, ang mga eskriba at mga pariseyo ay may dinala kay Jesus sa kanyang kaharapan, isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Ang pakikiapid, mga minamahal na kapatid, noong kapanahunan ni Jesus, ito ay punishable by death. Ang kaparusahan ay kamatayan. Babatuhin ng taong bayan ang babaeng ito dahil sa kanyang pagkakasalang pakikiapid. Ito'y bigay sa atin ng ating Panginoon, ang 10 utos. Huwag kang makikiapid. Pero sa kapanahunan ni Jesus, hanggang ngayon, mga minamahal na kapatid, tila bagay nangyayari pa ang pakikiapid. Kaya po, tamaan, ilag-ilag lang po. Mga minamahal na kapatid, dinala kay Jesus ang isang nagkasala na pakikiapid. Oo, nagkasala siya. Kaya nais ng mga eskriba at mga pariseyong parusahan siya. At dinala kay Jesus. Anong sinabi kay Jesus? Guro, itong babaeng ito, nagkasala. Anong masasabi mo? May sinabi ba si Jesus? Wala. Siya'y yumuko at sumulat sa lupa. Hindi siya tinigilan ng mga pariseo at mga eskriba. Kaya tumingala siya sa mga taong nandoon. Sino man sa inyong walang kasalanan, unang bumato sa babaeng ito. At yumuko ulit si Jesus at sumulat. At pagtingala, walang nakitang nandoon. Natira ang babae at si Jesus. Anong sabi ni Jesus sa babae? Nasaan sila?
Wala na po. Pinarusahan ka ba nila? Hindi po. Anong sabi ni Jesus sa babae? Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Mga kapatid, lahat tayo tulad ng babaeng nagkasala. Hindi man sa pakikiapid, lahat tayo'y makasalanan. Ngunit ang nais ng Diyos para sa atin ngayon, maramdaman natin ang kanyang tinig at ang kanyang awa at habag sa buhay natin. Hindi tayo parurusahan ng Diyos. Nais ng Diyos na huwag tayong parusahan sa ginagawa nating kasalanan. Hindi ibig sabihin na po, tinotolerate ng Panginoon ang ating kasalanan, ngunit may kasunod. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Iyon ay lubos na makahulugan sa buhay natin na taglay, mga minamahal na kapatid. Ang humayo ka at huwag ka nang magkasala dahil natanggap mo ang pagpapatawad ng Diyos. Tanggap natin at ramdam natin ang pagpapatawad ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos nagbibigay sa atin ng buhay. Binibigyan tayo ng dangal. Mga minamahal na kapatid, iyan ang nais ng Diyos para sa atin. Ang pagpapatawad ng Diyos, nagbibigay sa atin ng buhay at dangal sa buhay pagalakbay na ito. Sa kabila ng ating pagkakasala, mga minamahal na kapatid, tunay na binibigay sa atin ng Diyos ang kanyang tunay na habag at awa para sa ating lahat. Kaya po mga kapatid, tingnan po natin ang ating mga sarili-sarili. Tulad ng mga Pariseo at mga Eskriba, nais nilang husgahan ang babaeng ito. May pag-uhusgang nangyari. Mga minamahal na kapatid, tila bagay ugali natin ngayon ang manghusga. Huwag po natin itong ugaliin dahil ang pag-uhusga ay hindi layunin natin. Ang pag-uhusga ay hindi po natin kapangyarihan sa kapwa-tao natin. Tandaan po natin ito sa ating buhay paglalakbay. Kaya po ngayon, sa pagpapatawad na binigay sa babaeng ito, tunay na binibigay sa atin ang tunay na dangal at buhay ng Panginoon. Sa kabila ng pagkakasala po natin, paghingi natin ng tawad sa Panginoon, binibigyan tayo ng buhay. Dahil ang pagkakasala ay tuluyang kamatayan ng isang tao. Ngunit kung tayo nagsisisi at tumanggap ng pagpapatawad, may buhay na walang hanggan at tunay na dangal ang ibibigay sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, minsan nagmamalinis po tayo. Minsan, ang ginagawa po natin, tila bagay wala tayong kasalanan. Self-righteous. Nagkasala yan. Tingnan mo ang sarili mo. Bago ka manuro, tingnan mo ang sarili mo. Suriin mo. At humingi ng tawad sa Panginoon. Sa panahon po ngayon, magaling tayong manisi, manghusga. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa paglalakbay na ito, nawa, tanggapin po natin ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi tayo nais ng Diyos parusahan, kundi humayo tayo, huwag nang magkasala. Mga minamahal na kapatid, huwag na kayo o huwag na tayong magkasala. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Matuto tayo sa ating mga pagkakamali o pagkakasala. Marami na tayong nagawang pagkakamali. Matuto tayo para may buhay na may kaayusan ang paglalakbay. Panawagan sa lahat, mga minamahal na kapatid, kung nais natin ng kaayusan, matuto tayo sa ating pagkakamali o pagkakasala na ginagawa sa buhay na taglay na ito. Nawa, mga minamahal na kapatid, mapakinggan po natin ito tulad ng mga tao na nandoon sa harapan ng babae. Nung nasabihan siya,
kung sino man ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Napagtanto, napag-isip-isip ng mga tao, nagkakasala din pala ako. May kasalanan din pala ako. Wala pala akong karapatan para manghusga. Mga minamahal na kapatid, ito po ang hiling sa atin ng ating Panginoon. Nawa, sa mga darating na mga araw, huwag natin uulitin ang pagkakamali o pagkakasala natin. Dahil kung uulitin natin, unti-unting nawawalan tayo ng buhay at dangal. Kaya po, ibinigay sa atin po si Jesus Nazareno, nakabayubay sa krus, inalay ang kanyang buhay sa pagpapatawad sa atin para magkaroon tayo ng buhay kaayusan, para magkaroon ng buhay dangal. Anong ginagawa natin, mga minamahal na kapatid? Patuloy ba tayo nagkakasala o nais natin magkasala muli? Anong sabi ni Jesus? Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Pinapahayo tayo mga minamahal na kapatid, araw-araw ng Diyos, huwag na tayong magkasala. Dahil kung ito'y ating susundin, tunay ang biyaya, tunay ang Diyos sa atin. May buhay at dangal na ibinibigay sa atin. Muli mga minamahal na kapatid, nakabayubay si Jesus sa krus. Tanda ng buhay at dangal nating lahat. Huwag natin sayangin. Ayaw ng Diyos na tayo'y parusahan. Humayo tayong lahat at huwag nang magkasala. Amen.